sa group of intercessors para sa isang matinding gagawin ng Lord, lalo kang privilege. Kaya, amen? Palakpakan natin sila. Buksan po natin yung mga Bibles natin. Yan po sa Acts chapter 14. Acts 14. Okay, verse 21. Okay, sige po, buksan po natin mga Bibles natin. I hope meron po tayong dalang Bible. Amen. Lahat po ng may dalang Bible, magsabi ng Amen. Okay. Yung pong Bible app, consider na po na Bible na yun. Kailangan tanggapin na natin yung katotohanan. Okay, na yung Bible natin napunta sa electronic. Kasi po ako, ito po paborito kong Bible dito. Kasi hindi ko na po masyadong na-appreciate yung libro kasi nahihirapan ang pagbasa. Pero dito maliwanag kaagad. Okay? Sino po ngayon ang natutuwa? Mayroon siyang Bible. Palakpakan natin si Lord. Come on, yung parang sa palakpak. Okay. Allow yourself to be enlightened this morning. Acts chapter 14, verse 21. Beginning in verse 21. They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. After going through Pisidia, they came to Pamphylia, and when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. From Attalia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God, for the work they had now completed. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. They stayed there a long time with the disciples. Okay, mapapasin natin dito na si Paul at saka si Barnabas were on a mission. Actually, they were the first missionaries na sent by a church. Of course, maraming naging missionary. Pag dala mong message ng Lord, you are on a mission. Okay. But formally, sila po yung talaga sent out missionaries coming from a sending church. Okay. Ang sending church nila yung church ng Antioch. So, itong dalawang ito, nag-preach. Anong pinipreach nila? What were they preaching? Anong pinipreach po nila? Gospel. Kanino gospel? Kanino gospel? Okay, the gospel of Jesus. Gospel means good news. Okay. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. This good news of Jesus Christ. I call it the reliable gospel. The reliable gospel. So, you see, bakit reliable gospel? Because there are so many gospels roaming around. There are so many people preaching so many gospels. Good news. Pero yung kanilang mga gospels ay mga limited edition. May limit. No? Dami. No? You know them. They're everywhere. Pero huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin itong gospel na to na tinanggap natin. Itong gospel na to na dala-dala ni Paul and Barnabas na nakarating pa hanggang ngayon sa atin. Anong span yun? Anong timeline na yun? 2,000 years.
So just imagine, in that period of time, nakarating pa sa atin itong gospel na to. And just to think, mga kapatid, sa advancement and development ng technology ngayon, iniisip ng marami, it's no longer relevant. Pero ito yung nakaka-amaze. Every time a person is into it, grabing nangyayari sa buhay niya. Iba talaga kapag yung gospel ni Jesus ang napunta sa buhay natin. Parang hindi naman yata totoo. Pag itinong mo katabi mo, are you excited? Tanong mo, are you excited? Very excited. Diba? You should be. Every person who received this gospel should be excited in their lives. Kasi nga, it's a different gospel. It's a reliable gospel. Ibang klaseng gospel ito, mga kapatid. Napaka-effective niya. Because it inspires people to live. Totoo mo ba? Imagine nyo, dumating sila doon sa lugar. They brought the gospel there. Anong nangyari? May naniwala. And tingnan mo. Ngayon, sa mga panahon ito, siguro di na rin naman. Every time a person hears about it, ano sasabihin niya? It works. Di po kayo. Sino po dito yung every time you read the Word of God, something good is happening? Magkas po na kamay. Eh, paano kung araw-araw mabasahin ang Bible mo? Wow. So, ibig sabihin, hindi mo araw-araw binabasa ang Bible mo. Eh, hindi ka araw-araw excited. Tahimik na parang nasa simbahan na po tayo. It inspires people to live. Guarantees positive changes. Come on, look at you. Lapitin mo katabi sa mo, come on. Diba? Wala pong positive changes na nangyayari sa'yo. Kaya nga natin rito eh. Pero mo, gigising ka pa ng maaga, may gagawin ka pa mamaya. Tapos gigising ng maaga. Yeah? Amen po ba? Kasi nga may positive changes na nangyayari sa buhay natin. Because really, it's a reliable gospel. It doesn't only inspires people, guarantees positive changes, specifically mga kapatid, heals people. From the time of Jesus up to now, whenever they hear about the gospel, no, kasi yung gospel, ang daming kasama niyan eh. May messenger, may missionaries, di ba? May intercessors, katulad ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hello, intercessor. Parang hindi pa niya mapakiwari, intercessor ba ako? Di ba? Kaya ka nga nandito, intercessor nga. Di ba? Kasi nga, ganun kasama yun sa, ano eh, sa team. Gospel, good news eh. Nagtataka yung mga leaders ko doon sa unang una, bago ako doon, isa, meron pong may sagili daw. So, meron pong magpalitan pa. Baka hindi na ako tinatawag. Sabi ko, wala na yata akong may sakit ko. Ngayon pala, magkukwento yun. Salamat po sa Panginoon. Kumalit po yung isang tao, pinatawag po. Masikat ka na ngayon, ha? Wala akong kausap dito. Amen po ba? Kasi kapag nasama ka sa gospel na to, wala ka na magagawa. Kasali ka talaga. Palampakan natin si Lord dyan. Come on, come on. And it is really very reliable. Imagine a world without the gospel of Jesus Christ. Think of it, mga kapatid. Bakit nangyayari mga pangyayari sa ating bansa, specifically sa government natin? You know why? Siguro may idea na kayo ngayon. May kalabit mo katabi mo. Tanang may idea ka na. Ha? Because if the gospel is being brought up in the place, walang pwedeng mangyari kundi maganda lang. What about this? Because the gospel is really reliable.
doesn't only inspire, guarantees positive changes, heal people, saves more people. Di lang alam ng tao na kailangan sa kaligtas eh. Di pa niya alam. Pero pag narinig niya yung gospel, and then pag binigyan niya ng chance ang sarili niya, wow, oh, amen. Amen. What if we bring this gospel to the government? Di ba ganyan ang nangyayari sa mga lugar na gano'n? For example, sa Pasig. Come on. May kausap ba ako? Ako nag-isip pa siguro. Nagpa-process pa. Amen. Pag ikalabit mo, katabi mo. Sabihin mo sa kanya, paano kaya? Ano, paano kaya? Diba? Paano kaya kung ang gospel na yan, lagay natin doon sa barangay natin? Hindi lahat ng ayuda mabibigay. Usap dito. Amen po ba? Amen. Eh, paano pang lagay natin sa DPW? Sabi mo, di ba? Amen po ba? Eh, paano kung ilagay mo doon sa isang kontratista? Kausap po ba ako? Totoo po ba na itong good news na to? Ano yung good news na to? Wala mang katiting na traces ng bad news. Ang good news ni Jesus, isa lang ang asiwa dito. Ang demonyo. Wala ang kausap dito. Amen? Yung isang tao hindi nakakala, masiwa ka na ano? Pero dahil sa kakulitan mo, sa araw, pinagbigyan ka niya. Pagkatapos, siya pa nagpasalamat kayo. Salamat, sinama mo. Nalaman ko tuloy kayo. Hallelujah! Come on! Maraming magpapasalamat sa iyo pagdating mo ng langit. Pag dinala mo itong gospel. Sige, palakpakan mo ng malakas si Lord. Sabi ni Pablo doon sa Corinthians, maraming ding tao na pupunta ng langit malungkot para silang masunugan. Kasi, one way or the other, hindi nila nagamit ang gospel para dalhin sa mga tao. So, wala silang corona. Para silang nasunugan. Parang sakto lang nakarating doon. Bakit tinan mo katabi mo, anong balak mo? Anong balak mo? Sakto ka lang makarating. Sige, anong balak mo? Di ba? Si Pastor Jerry, maraming corona doon, nag-ihit. Yeah! Naka-pile up na gano'n. Baka makitawa ka lang, makituwa ka lang. O ikaw? Ito lang ang po. Mga kapatid, ito, sasabihin ko po sa inyo. Wherever these people went, may kumontra. Pero, sabihin ko sa inyo, any person na binuksan niya, binigyan niya ng chance ang good news na ito. Grabe. Naigarapin mo ka lang sa mga. Di ba? Grabe. Grabe yung ginagawa nito mga kapatid. No? Kasi minsan sinasabi nila, Pastor, siyempre, pastor ka. Pwede mo gawin yan. Ako, hindi naman ako pastor. Yung mga Bible mo, hindi mo ginamit yung satang pastor. Ngayon na lang ginagamit yun eh. Pero mo, tinawag na pastor si Bernabe at Pablo. Wala naman. Come on. Sabi pa nga doon sa chapter 8 lahat ng na-persecute nagpunta sa iba't ibang lugar. Lahat ng pinuntahan ng lugar, dala-dala yung gospel. At dumami ng dumami. Tumatanggap kay Lord. Dahil doon sa mga taong na-persecute na dala-dala yung gospel. Come on! Amen! Okay. Nakayagam po para maili kayo. Sino po dito natutuwa sa buhay niya? O palakpakan natin sila. Come on!
Kasi, ay, nasabi ko, kasi kung talaga naunawaan mo, na-rely mo ng gospel na ito, hindi ka na dapat manulungkot. Na palagi kang masaya everyday. Amen. Ay, itong ano, sina Pablo, mga kapatid, kahit anong nangyari sa buhay nila, talagang sinulong nila ito kasi alam nila, very positive ito. Kaya kahit kinokontra sila, di, makinig muna kayo po. Makinig mo. Hanggat buhay, nagsasalita. No? Minsan, take pa tayo, no? Tutulan sa akin. Yung Terminator, no? Di ba? Nawala na yung paa, naglalakad pa, lumalaban pa, nawala pa yung isa, lumalaban pa, nawala na isang kamay, lumalaban pa. Pinagtatanggol pa. Di ba? Hindi ka naman robot. Amen po ba? Pinagpala ka, buong buo, kasama mo si Lord. Amen. Palapakan natin si Lord. Come on. Eh, tanong ganito mga kapatid. Paano natin ito mapagyayari? Kung ito nangyayari sa buhay mo, you were inspired, you were healed, di ba? Positive changes nangyari sa iyo. Amen? And then, you see, sino pong naniniwala dito na liligtas siya ni Lord? Magdas po ng kamay. Hallelujah. So, naniniwala ka doon. Oo, kasi naramdam mo si Lord. Ngayon, how can we make it happen to others? Tingnan po ninyo, balikan natin, binasa natin. Sabi, they preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Listen to this. Those people in every city that they went were ordinary people. And when we say ordinary people in biblical times, they were really ordinary people na wala man di katiting na idea about what they were saying. No idea, even cross. At least kung ikaw, you came from Catholic background, at least alam mo yung cross. Narinig mo yung Jesus. Narinig mo yung died and rose again. Di ba? And coming again. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Praise God. Sino nakakaalala ko? Magkasa ka. Pati masalamat ka kay Lord, at least meron kang idea. Amen. Eh, itong mga tao to, wala mang idea. Alam nila, Aphrodite, alam nila yung Zeus, yung mga ano, alam nila yung mga iba-iba yung alam nila, marami silang mga gods. So they don't even know any idea about Jesus Christ dying on the cross. It was the first time they heard about it. Come on! Pero you know, it's not what you say. Because sa isang tao, na first time mo sasabihin ito, hindi masyadong relevant what you say. It's who you are. Nandiyan po ba kayo? Hindi yung sinasabi, kundi yung sino yung nagsasalita. Pag nagsasalita, sino ba ito? Pag ginagawa ba, nandito ito. Anong pinagsasabi ito? Yeah? Amen po ba? Amen po ba? Ano usually yung itsura ng mga nagbebenta ng shampoo? Pupunta sa kakatak na gano'n. Promo po, promo. Nakita mo ba yung mga nagbebenta? Kuskusin pa sila. Hindi sila nagsuklay. Yung damit nila, ngunit-ngunit. Gula-gula din. Hindi, di ba? Kahit na mainit, nakaporma, naka-makeup, full smile. Hello, nag-promo po kami. Pag kumuha po kayo dito, tapos shining po. Di ba? Anong tinitingnan mo sa kanya? Siya. Amen. Tignan mo ako tabi. Oo nga, ikaw nga. Sabi mo sa kanya, ikaw nga. Di ba? Ikaw yung binibenta, kapatid. Ikaw talaga yun, mga kapatid. Kaya nga po, paano natin ipipresent ang gospel na ito? Pag-ilagay mo. First, we need to present it as it is.
Nabasa ko yung message ng gospel. They were going there, preaching the gospel. Anong pinag-preach sila? Jesus came, died, on the third day, rose again for our sins. Come on! Now, what on earth are you saying? This is the evidence. Makikinig ka ba ako din? Present it as it is. Don't be afraid. At ang unang-unang ebidensya ay ikaw. Amen. So, ang gagawin po natin, pagkatapos sinabi yung mga technical things na yun, hindi naman nila pakikinggan, but you need to tell them, kasi later on, they will recall. Magbabakit sila sa buhay mo. Ito pala sinasabi niya. Kaya pala. Oh, bakit ka pumunta dito? Kasi bait niya. Palagay nyo, nasinggero mo gano'n, taptapin niyo si Lord. Siya'y namatay para sa atin. Diba? Tanggapin mong... Andiyan po ba kayo? Kaya nga, hindi tayo dapat mabahala paano natin siya i-present. You present Him as it is. You present the gospel as it is. No, paano mo ito i-present? You prepare yourself. You prepare yourself for your testimony. You know this. You did not change your life. Amen. But God did. Yun ang hindi nila maunawaan. Pero habang pinapakita mo yung buhay mo, they will later understand. Ang sasabi, you will just challenge them. Ako, challenge ko ganito. Hindi ko naman kailangan talaga eh. Oh, praise God, yung mga nagbago kasi ginagam nila si Lord. Oh, di ako lasinggero, di ako tragatik, di ako pabayero, di ako sabungero, di ako nagsisigarilyo, di ako lasinggero. Wala akong bisyo. Ay, marami kang bisyo, kailangan mo yan. Ako, wala. Hindi ko kailangan yan. Alam mo, I gave myself a chance. Bakit? Pinresent eh. Oh, upo ka dyan. Makinig ka. Opo. Ganito siya, ganito siya. Opo. Di ba? Kapag tinanggap mo siya, katumang niya, opo. Anong tumatakbo sa isip ko nung pinipresent sa akin? Oo, ano? Kasi pag tinanggap mo si Jesus, pumunta siya sa puso mo, sa buhay mo. Ibang klaseng mangyayari sa buhay mo, katulad ng nangyayari sa buhay ko. Ano nasa isip ko lang? Oo nga, bakit hindi ko kaya subukan? Wala namang mawawala sa akin. Is that true? Nothing to lose. Everything is gain. Everything to gain, nothing to lose. Di mo ba gano'n? Totoo yun. Kaya, sino dito maniniwalang magagarantiya mo doon sa tao pag tinanggap niya si Lord? Magkas ang kamay. Yan ang insurance na hindi mo binayaran. Di ba ang hirap ibenta ang insurance? Di ba? Kasi pag-claim ka na, ang hirap eh. Nagbayad ka, nung nagbabayad, ang bilis tumanggap, nung mag-claim ka, ang hirap. Pero ito, hindi ka man nagbayad. Pag nag-claim ka, antik ka agad. Ay, wala ko siya. Come on! Ito palagi sasabihin na, alam mo, maganda sinasabi mo, Pastor Thierry. Sige, babayan mo kung takot niya pag nagbago na ako. Di ba gano'n sinasabi? Chachas mo siya. Ganito na lang. Kasi yung sinasabi mo, mahirap yan eh. Kasi kung nagbago ka na, noon pa nagbago ka na. Di ba? Sa totoo lang, mahirap magbago. Ako rin nahirapan ako. Ganito na lang. Isip mo lang. Saan ka lang, pumunta ka lang, makinig ka lang. At pakinggan mo mabuti. Bigyan mo ang sarili mo ng chance. And then, pagkatapos hindi mo ka na mag-attend. Siyempre, pag-pray mo na, pagpapasting mo na yun, di ba? Tama ba na? Kasi gusto mo siyang malaman niya.
And even then, kahit hindi pa siya tumanggap sa oras na yon, alam niya maliwanag yung pinipresent mo. It's true. It's very formal. It's not just like a thing. It's not just like a fun. Dito isang uso-uso lang, hindi. No? It's something very serious. Yun ang gusto niyang makita sa iyo. Tapos tatadyain ka, hindi ako nga ito kung totoo pinagsasabi. Di ba? Siguro mga isang linggo lang ito. No? Bakit ako maniniwala sa kanya? Isang linggo, hindi ka naniwala. Alam ko tumitin, 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo. Sabi niya, papira, naiiwan niya ako. Siya ang bilis niya. Wala ako ngayon, nanayin dito na ako. Sinasabi ko sa iyo, di ba? Yung nangyari sa buhay mo, hayaan mo ang gospel na to, si Jesus, sa mamamagitan ng Word of God. Amen po ba? You just present it as it is. Di mo naman kailangan kung ano-ano pinagsasabi mo dyan. Kasi tinan mo ang Bible, hindi naman dinajustify ni Lord ang sarili niya. Pinresent lang niya ang sarili niya. Hindi niya sinabi kung paano siya nag-exist, kung paano siya lumitaw, etc. Hindi na niya kailangan yun. Kailangan mo lang maniwala. Anong naniwala ka nung nangyari? Maganda, masama. Sinong masaya kasi naniwala siya kay Lord? O panampakan mo lang malakas yun. Ganun lang ang challenge. Kung na-challenge ako, tinanggap ko si Lord. Ay, grabe, nung tinanggap ko si Lord, wala na. Diba? Wala na. Tapos na ako. Bakit? Wala na. Totoo talaga yung tinanggap ko. Amen. So, you just need to present. And then number 2, you need to build communities to strengthen one another. Kaya nga, you started with a meeting. Kaya ginawa na ito, pupunta sila sa lugar. Tapos magsisimula sila ng meeting. At hindi sila aalis doon hanggang hindi malalakas yung mga nandoon. Bakit? Kasi nung malalakas na, mayroon na mangunguna doon, kaya nagpunta na naman sa ibang lugar. Andiyan po ba tayo? Kasi nga kailangan po mag-build ka ng communities para mag-interact sila kung anong nangyari sa isa't isa, nag-exchange notes sila. Ganun talaga yun. Amen po ba? Ha? Amen. Gusto mong, kunyari, yung physical mo, healing mo, hinayaan ni Lord, may process yan. Gusto mo lalong mabilis yan, na gumalik, may process. Hindi, manap ka ng kamukha mong gano'n ang kanyang sakit para mag-exchange notes kayo. Tama po? Parang gano'n. No? Magpaparakasan kayo. Amen. Kaya yung taong walang community, wala. Maririnig niya, chismis. Amen. Wala sa community mo na may gospel, palaging si Lord ang naririnig mo. Oo, palakpakan natin si Lord. Come on. Kailangan mo rin. Nakakainom ka na, tinignan mo na, hindi ka pa nagpupunta doon sa community. Binabalikan mo ba yung old community mo? Yung dating, hindi kasi sinisira. Paano mo sinisira? Sabi ko sa kanya, bakit ka na dito, pare? Wala si pare mo. Sabi niya, pare, alam mo naman na, ginagawa natin yan. Si pare, baka mo ang problema mo. Ikaw yun, ha? Yung dumating ka, malungkot ka. Pare, isang round lang yan. Diba? O dito muna tayo. Yung pare, ginawa yan. Yung pare ko naman, pare, parang nakakapag-ikisama yun. Isang inom lang yan, ayos na yan. Diba? Hindi, hindi, pare. Tigilan mo nga ako dyan sa Bible mo muna. Dito muna tayo. Diba? Dito tayo naging masaya, diba? Dito tayo naging o di, wala na ka nang narinig na gospel, kundi buti ulit. Amen po ba? O anong mangyari sa'yo? O pag-uwi mo, okay, pare, talagang maaasahan ko kayo, di ba? Kaya walang pagbabago. Andiyan po ba kayo? Nakikinig po ba tayo? Totoo po ba sinasabi ko? Ha? Kaya po yung pastor, pinadala ng Lord, kasama po siya sa gospel. Nag-build ng communities. Amen. Amen. Yung po trabaho namin. Ngayon, para maipasa lang sa'yo. Para din ipasa mo. Andiyan po ba kayo?
mag-enjoy pa kay Lord. Magtas po na kamay. Sabihin mo sa akin mo, yung community mo. Ang community natin. Baka yung community mo, ganun pa rin. Di ba? Dapat bago na. Yung gospel na. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Kasi dun sa community niya, mga kapatid, no? Magti-train kayo. Magiging disciple kayo. Siyempre, hindi ka naman sanay na maging disciple ni Lord. Magti-training ka kayo. Pag-aaralan mo, nung ginawa ng mga unang mga Kristiyano, ganito pala, nag-pray ko lang sila. Ganito pala. Every time na magkasala, humingi ng tawad para luminis, para maalala, ganun pala. Bakit pastor ganun? Kasi nga, sanay ka gumawa ng kasalanan. Andiyan po ba kayo? Yung kasalanan sa atin, parang dito lapit tayo eh. Ang bilis natin, no? Bilis. Pero gumawa ng tama, mabahagan. Tama po ba? Kaya hanggang ngayon, kuripot ka pa, mabahagan eh. Mabahagan. Mabahagan ka, di ba? Amen po ba? Wala akong sabihin. Amen, amen, amen. Kaya dapat magsanay ka. Sa cellgroup, masasanay ka. Doon sa community mo, masasanay ka. Amen. Masasanay ka. Bisa sabihin, kunyari, gusto mong masanay. Di ba? Linggo para kay Lord. Ang iba, pag linggo, ginagawa nila, pag attend nila, balik ka naman sila sa dati na ginagawa. Di ba? Uy, brother, gusto ka na? Nagating ka ba? Oo, kami nga ako kanina. Tapos makikita mo siya kung saan. Pero nagatay siya ng umaga. Ano mo nang ipin? Amen. O anong gawin natin? Hindi magatay ka maghapon. Ilan bang service niya dito, Pastor? 6. O, tinan mo yung 6. Albe mo muna ngayon ka magbayo. Kasi per service pa lang, nagbibigay ka na eh. Second service, magbibigay ka ulit. Third. Subukan mong huwag magbigay. Nandito ka sa harapan. Titingnan ka ganun. Doon lang, mahihiya ka na eh. Andiyan po ba kayo? Sasabihin mo, pwede nagbibigay yan. Oo, talaga, magbibigay ka. Sinasanay ka ni Lord. Kasi hindi ka sanay eh. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Alam mo ba kung bakit nakilala mo si Lord? Alam mo ba, paano mo nakilala si Lord? Natatandaan niyo po ba paano niya nakilala si Lord? Magdas ng kamay, nakakaalala pa. Pag hindi mo na naalala, siguro ano ka na? Ancient. Ancestor ka na, ancestor. Di ba naalala mo? May nag-share sa'yo. Amen. And sigurado yung nag-share sa'yo, galing siya sa isang church. Amen. Dala-dala niya yung gospel. Amen. So kaya, pag nag-build ka ng community, doon ka mag-grow. Doon mo malalaman, doon ka matitrain. Doon ka ipupush ng leader mo. Mag-training ka. Ha? Mag-encounter ka. Kasi sumubuntok. Amen. Amen. Sila yung magpapalala sa'yo. Ang sabi ng leader mo, oo, brother, may encounter ulit tayo sa weekend na to. Oh, ano leader, sama ba ako? Sama ka. Nag-encounter na ako nung nakaraan. Eh, sama ka pa. Bakit? Eh, kailangan luminis ka pa. Amen. Alam mo ba kayo? Ganun ba talaga? Oo. Sige. Kapag naging masunurin ka, in no time, talagang lilinis. Amen po ba? Para pa natin si Lord. Come on. Yun ang ginagawa ng community. Di ba gano'n? Pag community mo ang isang tao, talagang yung heart mo. Di ba? Sa ano na lang, sa office na lang, hindi mag-gospel community yan. Dahil matagal kayo magsama-sama, no? Talagang nag-ano kayo, di ba? Sa una, nag-iingitan. Pero pag lumalim na yung nagkasama na kayo sa mga battle, sa mga deadlines, sa mga, ano nyo, nagkahigihan. Tapos, sa bandang huli, talagang nagtutulungan na kayo. Eh, paano pa kung may gospel sa puso? Yung talagang genuine ka. Wala kang hinahamon na anumang posisyon, kundi yung kaligtasan ng bawat isa. Amen? Ano kaya ang ganda? Kawan pa natin sila. Now,
ito, mas intentional ka. Ilagay natin ito. Yan. Make it viral. Preach it everywhere. Through meetings. Gawin mo ganito mga kapatid. Dala mo, message mo, dala mo, pastirin mo yung testimony mo. Tapos, pupunta ka dito, share mo sila. Mag-invite ka ng coffee meeting. Share mo sila. Tapos, the next day, meron na naman ito, coffee meeting tayo. Meron coffee meeting. So, di naman ako pastor, bakit gagawin nyo? Bakit? Sa pastor lang ba yun? Di ba, gusto natin kumila ng maraming tao. Amen po ba? Paano mamatay ka na bukas? Siyempre, wala namang nananala. Sino po nananala, mamamatay na sa bukas? Wala, di ba? Sino lang may alam kung hanggang kailan ka. So, dapat ikaw, dala-dala mong gospel, dapat nasa isip mo, nasa puso mo, para kukunin ka na ng lupang yan. Para ano yung urgency mo na doon. Amen po ba? Amen! Shishare mo. So, anong mangyayari? Pag ginawa mo ito in every opportunity, ang gagawin mo lang, you share your experience kay Lord. Hindi mo lang, dami naghihintay nun. Ganito lang mga kapatid, huwag ka na magtago. Ang sabi ng Lord sa Matthew chapter 5, verse 13, you are the salt of the earth. You are the, verse 16, light of the world. Verse 14. So 16, let your light shine. Ganito yun. You are the salt. Mahalaga ba ang salt? Okay. So parang nasa kusina tayo. Kanyari nasa kusina tayo. Yan, kusina tayo. Yan. Ikaw patola. Ikaw bundol. Ikaw ang palaya. Ikaw asin. O di mo, lahat meron sila, ikaw lang yung asin. Kausap niya yung 12, sabi niya, sa dinami-dami ng tao, sila lang tinawag niya asin. Come on! So, ibig sabihin, yung asin, kahit saan lutuin, kailangan. Amen! So, kaya sabi niya, ikaw ang asin. So, dahil ikaw lang ang asin, gawin mo naman trabaho mo. Ano trabaho ng asin? Magbigay ng lasa, at mag-preserve. Naunawaan mo na kayo. O sabi mo sa akin, asin ka kasi. Ano sabi ng Lord doon? If the salt loses its saltiness, anong gagawin dito? But to be trampled down. Di ba? Anong silbi mo pa kung hindi mo dadalhin ang gospel? Bakit ka pa binibigyan ng buhay ng Lord? Ikaw lang yung asin. Hindi yung kapitbahay mo yung asin. Ikaw. Hindi mo katabi mo. Sabi mo sa asin para tayo. Pag nagpunta ka doon sa bahay nyo na wala nga si Kristo, ikaw lang yung asin. Ikaw yung gagamitin ng Lord para i-preserve yung bahay na yun. Kaya dapat ikaw, nagpupunta ka talaga sa bawat lugar kasi taga-preserve ka eh. Amen. Pupuntahan mo yung isang grupo, sasabihin mo sa kanya, may pag-asa na dito, asin ka mo. Tama ba lang? Amen po ba? Sino po dito nakakita na reliable talaga yung gospel? Ang mabuting balita na aasahan. Amen po ba? Alam mo, sumali ka sa iba't ibang malalaking grupo. Di ba? Anong inaasahan nila? Religious groups. Wala silang inaasahan, kundi yung kanilang sarili. Pag gumawa sila ng mabuti, baka sakali. Kung nagbigay sila ng malaki sa church nila, baka sakali. Ikaw nakagaranti kay Lord eh. Ang gospel na to, ang nagsasabi lang, gawin mo lang ito, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay tatanggapin ng Diyos bilang anak niya. Guaranteed. Because He died and rose again for you. Amen. At kung ayaw pang maniwala,
maniwala, gagawin mo na. At nung ginawa mo, ikaw na magpapaliwanag kung totoo hindi. Sino dito yung maliwanag na maliwanag sa puso niya ngayon? Na si Lord ay totoo. Pagkas po naman. Palakpakan natin sa katawan. Reliable ba? Reliable. Kaya mga kapatid, sige po, tumayo tayo lahat. This is the reason why we pray here and become intercessors. Naniniwala tayo na every time we pray, the Lord hears us. Totoo po ba yun? Every time you do it, it's real. Tama mali? Hindi mo nakikita si Lord. Pero sabi nga niya, just like the wind, you know where it goes. You know when it is there. And that's Jesus. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, panahon na para itong gospel na ito makarating sa marami. Hindi mo naman kailangan ipangalandakan. Alam mo, ang isang kamalian ng marami, akala niya pag naging Kristiyano siya, no? Gusto niya yung, ito tama eh, ito tama eh, di ba? Ito tama. Tuloy, sabi nila sa'yo, may tama talaga ito eh. Di ba? Di po ganon. Alam po bakit may road rage? Kasi pinipilit ng isa, siya tama. Tama? Okay. Amen po ba? Ako, nung bago ako nag-drive, gano'n ako eh. Ang init ng ulo ko. Pero nung natuto ako mag-drive, sabi ko, sandali lang. Ngayon, nag-drive ako, kinata ko gano'n. Wow. Ingat-ingat ka, anak ha. Oh, mag-ingat. Lord, i-bless niyo po siya, huwag siya ma-aksidente. Di ba? Oh, hindi cool ka. Amen. Bakit? Kasi nandun naman yun, hindi mo naman kailangan ipangalandakan yung mga rules. Nandun lang, susundin lang. Pag sinunod mo, ayos ka. Amen po ba? Ganun din kay Lord. Andyan siya. Maniwala siya sa hindi. Andyan pa rin siya. So, hindi mo naman kailangan ipaglaban siya. Ang kailangan lang makita nila siya sa iyo. At mapatunayan nila sa iyo. Oo. Tino mo katabi mo. Oo nga, no? Tino mo katabi mo. Di ba? Parang di mo matingnan. Amen. Yan ang effect ng gospel. Every day you change. Why? Because the Lord is real. He is really working in our lives. Amen po ba? Amen? Kahit hindi mo nakikita, sabi nga ng katanan, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo feel. Amen? Nandyan siya. Maniwala ka na. Mga kapatid, ito po yung gospel. Dalhin lang natin. Reliable to. Amen? Kung ganun nangyayari sa'yo, pwedeng mangyari sa marami. Huwag natin ipagkait, mga kapatid. Dalhin lang natin. I-ready mo ang sarili mo sa testimony mo. Amen po ba? Are you ready with that? Amen po ba? Ay, ako, excited na ako dito. Hallelujah. Ang gospel na to ay may pastor, may missionary, no? Mayroong disciples na katulad ng katabi mo. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, let's begin to pray. Come on. Hallelujah. Rabasika, rabarabara. Shata, rabasika, rabarabara. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes. Sige. Come on. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Sige. Mag-pray ka ngayon, kapatid. Oh, rabasika, rabarabara. This is the reliable gospel na tinanggap natin. Because that gospel is Jesus Christ. Urabasikaraba, si Jesus. Shakarabababa. Yes, oh God, napakatotoo niyo, Lord. Hallelujah. You never fail us, Lord. Sharabababababa. Kayong nasa puso namin, kayong kumikilos sa buhay namin all along. Urabasikarabarabaraba. Come on! Shatayarabayaraba. Oh God. Dala-dala pa namin, ka namin, Lord. Hallelujah. Dala-dala ka namin pala, Lord. Hallelujah. Every day. Kayo ang kasama namin, Lord. Hallelujah. Ang mensaheng ito, Lord, sa buhay namin para magbigay ng lakas, inspirasyon
encouragement, healing, Lord. Hallelujah. Oh, hope, pag-asa, Panginoon, salvation. Oh, Panginoon, sige, tas mo yung kamay. Oh yes, oh God, Lord, hallelujah. Shabakaya rasika. Oh God, sige, manalangin ka kay Lord. Oh yeah, rabababa, sabihin mo, Lord. Yes, I want to bring this gospel. Oh, rabababa. Naniniwala po ako sa inyo kung paano ko naniwala noon, Lord. Hallelujah, magpapatuloy po ako, Lord. Oh, kailangan malaman ito ng marami, Lord. Hallelujah. Ora makita nila, Lord. It's not about what we're doing, Lord. It's not about their issues. It is about you, Lord. Hallelujah. Who changes people, Lord. Hallelujah. Oh, yeah. Hindi yung ipakita namin sa kanila, ito tama. Kundi, Lord, ipakita namin ililid namin sila sa inyo, Lord. Hallelujah. Sapagkat kayo ang nagpapabago. Kayo ang nagdi-develop, Lord. Kayo lang, oh Diyos. Oh, Jesus! Oh, shatara, bara. Sige, let's worship Him. Come on. Yes, come on, let's worship Him right now. Yes, oh God. Lord, I offer my life to you. Yes. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything Yes. Worship the Lord. Hallelujah. Yes. use it for your glory. Gamitin niyo kami, Panginoon, for your glory, Lord. Hallelujah. Lord, I offer my days. May purpose po kayo sa amin, Lord. Kaya kami nandito para mag-share ng gospel, Lord. Yung patutuo namin, Panginoon, yung buhay po namin, napakalaga. Yung pagbabago po namin, napakalaga, O Diyos. Hallelujah. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Tayo po, lalo na yung mga tagalamang Kristiyano, no, na sariwa po sa atin to, no, na pinapaalala po ng ating Panginoon, no. Matagal, bago Kristiyano, para-pares lang yan, amen. Nandun po talaga yun. Sino gusto sumaya? Nasa naman, sino gusto sumaya? Oh. Share the good news, share the gospel, yung buhay mo, amen. Naalala ko po, no, na yung pamilya ko po, no, yung pamilya ko, 1, 2, 3, 4, 5, no, halos karamihan po na naboragyan po sila. Tapos yung kamag-anak po, no, sabi po ng mga pamilya po namin, no, na nasubaho na lang kayo kay Papa yung Jerry, na siya talagang nagbago, amen. Hindi po yung pamangkin ko, initin po niya, nag-atay pa siya ng prayer works, hallelujah, amen. Tapos yung mga pamangkin ko, lima po sila, tuloy-tuloy po sila nag-atay dito, wala po silang trabaho, no? Mag-asawa, na po, no? Sunday, binibigyan ko sila ng ng pamasahe, no? Minsan 500, 1,000, ganun po ginagawa ko. Hanggang talagang na-encounter po, no? Nag-ichidabag din po sila. Tapos tuloy-tuloy po sila, no? Tapos ano po ngayon, pinagpala po sila, nasa ibang bansa po sila. Amen? Napakalaga po yung buhay po natin.
almost 100 po, no, yung mga tao na doon. So, Kristiyano po yung may-ari, inalala ko, na-share kung nakapag-share po sa kanya, tapos sabi niya, Pastor, dedicate po yung branch kung ano, yung gawain po ng masakyan. Malaki po, mag-isang daan. No? Tapos, nagpalakasan kami, yung tatlong pastor niya, nagpalakasan kami, amen? Tapos, grabe, sabi ko, kayo po mga may business, no? Ito po palagi sinasabi sa mga business people ko po, na gamitin yung influence nyo. Gamitin yung influence nyo para makakilala sila kay Lord. Amen? Dalhin po natin sa mga sa church, sa mga life groups, sa cell group, sa Bible study. Amen? Palakpan po natin ang Lord. Hallelujah. Samantalin po natin, sa barangay, sa opisina, sa community, yun nga, meron po akong dinisiplo ngayon, meron po siyang influence, dati po siyang politician, no? Mga po siyang mayor, pero natalo po siya. Pero ngayon, revive po siya, amen. Grabe, amen. The best na palakpak ko, the best na palakpak ko. Kung ano, yan, wag lang tayong yung mga nababalitaan po natin na prakot, amen? Amen. Basta yung puro lang po, amen. Sabi po sa inyo, grabing gagawin Lord sa bawat sa akin, amen. Sabi po ng awit, Lord, I offer my life to you. I-offer muli natin yung ating buhay sa Panginoon para mag-share po tayo ng gospel, amen? Sige po, palakpan po natin ang Lord. Mag-share po tayo ng gospel. 1986, nung born again po ako. 65 na po, mag-66 ako. Pero sabi ko, Lord, kung 65, magamit mo ko pag-share ng gospel, mas matinding paggamit mo ko pag 66 ako. Hallelujah. Amen. The best na pala pa kay Lord. Kaya kahit saan po pumunta, kahit saan po pumunta, nagsishare po ang gospel. Hindi pwedeng di ako mag-share ng gospel. Parang patay ako kung hindi ako magsishare ng gospel. Amen? Hello? Naalala ko nung napaspos ako ng Holy Spirit. Pag napaspos ako ng Holy Spirit, sumakay po ako ng napaspos ako ng Holy Spirit, sumakay po ako ng sakyan. Ang inesto sa Matyas, nakiusap po ako, no? Kung ano lang sinasabi ng pastor, ginagaya ko lang, pag taas ang kamay, nandun po ako sa sakyan, magpapatutog po ako kako, na ako, pinago ko ng Lord, kung gusto yung tanggapin si Lord, itaas ang kamay, takas naman ang kamay. Hello? Tapos punta po ako sa palengke, grabe, magsishare ako ng basta, pinago ako ng Lord kako. Tapos punta ako sa mga ospital, gano'n, tuloy-tuloy, sa mga three-wheeler, kahit saan. Hello? Hanggang ngayon po, hallelujah, yung gospel, hallelujah, hindi ko kinaiyak, hallelujah. Palakpak po, the best na palakpak. Yung pinakamatindi palakpak mo, ibigay mo kay Lord. Kanya mo po yung mag-share gospel, amen? May kapangyarihan, Romans 1:16, amen? The power of the gospel. Si Paul, di ba? Instantly, nag-iba yung kanyang pananaw, na-transform siya, hallelujah, amen? Bigla siyang nag-share ng gospel, si Paul, tama? Grabe! Wow! Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo suluin ng gospel ni Lord. O sabihin mo, huwag kang kuripot, yan, amen? O tama sila. Kaya tuwa-tuwa po ako kanina parang, pag nag-paper po si Pastor Rock, parang na ako binubuster niya ako, amen? Hello! Palakpan po natin ang Lord. Hallelujah! Parang ang naami pag ginagawa mo, nabubuster ka di ba? Hello? O sabihin mo, by the help of the Holy Spirit, gagawin mo yan. Sige, sabihin mo. Kayo po na may business people, kayo, okay lang yan, no? Bilhin nyo yung nung hindi tayo Kristiyano, gumagastos tayo. Di ba? Hello? Ngayon, Kristiyano ka, ang pagkasos mo, tama, hallelujah. Hindi sayang, hallelujah. Palakpak po lang, the best na palakpak, hindi sayang ang pagkasos mo, hallelujah. Hello? Kaya mapalad po yung, okay, kayo pong nag-attend ng prayer rolls. Sabi po sa inyo, mapalad po kayo, amen? Amen. Amen. Minsan, di po natin alam, pagkilos ng Holy Spirit, amen? Hello? Gabi po, yung mga leader ko,
Ginather po sila. Sabi ko, grabe. Amen? Magano kayo? Yung palakihin nyo yung, yung community nyo. Amen? Hello? Natutuwa po kasi kay mga pastor na kasi sabi, yung araw-araw, no? Imagine mo kung araw-araw mayroon kang community. Pinag-usapan si Lord, di ba? Kaya kami kasala. Amen? Hallelujah! Hello? Pastor, I cannot explain. Amen? O English po yan. Amen? Hindi ko maipaliwanag. Lakas-lakas ko po eh. Amen? Hindi ko maipaliwanag. Ang lakas-lakas ko eh. Kasi yan nagpapalakas ng katawan mo. Yung gospel. Hallelujah. Hallelujah. Amen? O sabihin mo. Tingnan mo hindi nagsisira ng gospel. Para lang makasimangot din. O tingnan mo mukha mo. Yan. Tingnan mo yan. Magmula kayo, masaya na yan. Amen? O sabihin mo, magmula kayo, magsaya ka na. Hallelujah. Kasi magsishare ka ng gospel. Hallelujah. Palakpan po natin ang Lord. Sabi po ng Lord, isang kaluluwa. Isang kaluluwa. Dali mo kay Lord. Billions of angels in heaven rejoicing. Hallelujah. Isang kaluluwa. Tapos mag-disciple mo pa siya. Tapos maging leader pa siya. Tapos maging intercessor pa siya. Grabe. Hallelujah. Amen? Akala po yung dito, yung maintenance po dito, no? Nakita ko lang po yan. Tapos yung ano po natin, yung sa financial accountant natin, nakita ko lang. Tapos, grabe, nag-share na ako ng gospel sa kanila, amen? Ngayon, ano po sila dito? Buat nung sinilang yung sila, nandito sila, hallelujah, amen? Balakbang po na, sa balakbang kayo, Lord. Yung pinakamatindi balakbang mo, ibigay mo kayo, Lord, hallelujah. Yung kapitbahay po natin, amen? Nasipin tambal eh. Baka, Kristyano kayo, nakapapalo po ng Kristyano ko. Hello? Dapat alam po nila, Kristyano tayo, amen, sa mga kapitbahay po natin, amen? Palakpan po natin ang Lord. Naalala po po, nag-rent po ako. Walong rent. Lahat po siya na born again. Hello? The best na pala pa kayo, hallelujah. Pati yung mayari, walong rent. Nandun po kami, grabe. Lahat siya na born again, amen? Tapos, kaya nung sa sister, may maxing nga akong, parang isakyan, parang pinuster na naman ako ng Lord, amen? O sabihin mo, mukha ka ng langit. Sabihin mo, mukha ka ng langit, amen? Kasi masaya ka na, amen? Hello? Sino po yung anointing ni Lord? Makuha natin, hallelujah. Kita sa ating kamay kay Lord, hallelujah. Lord, bigyan mo yung anointing, the power of the gospel, Lord, hallelujah. Binigyan mo kami ng salita, Panginoon, gawin lang po namin by the power of the Holy Spirit, hallelujah. By the power of intercession and prayer, Panginoon, hallelujah. Lahat po ng aming sisiran, Panginoon, hallelujah. Maranasan po na si Lord, ma-encounter po na si Lord, magbago po sila, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Magsalita lang mo po kami, Panginoon. Ikaw na yung susunod na magsasalita, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Holy Spirit, hallelujah. We speak life, hallelujah. We speak miracle. We speak salvation sa barangay, sa opisina, sa eskwelahan, sa koleyo, hallelujah. O sa pamilya, hallelujah. Sa mga kamag-anak, Panginoon, hallelujah. We speak salvation, O God, hallelujah, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Thank you, Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with the power of the gospel. Hallelujah. The power of intercession. The power of prayer. The power of the Holy Spirit. The power of good news. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. This week, Lord, hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Makapag-share ng gospel, Panginoon. Hallelujah. Yung pag nag-share po kami, Panginoon, talagang maramdaman po lang yung encounter with Jesus. Hallelujah. Oh, bless our family. Bless our office. Bless our business, Lord. Bless our work. Bless our prayer life, O God. Salamat po, Diyos. Ang pinakamasayang Kristiyano, Panginoon, yung nagsishare ng gospel, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. God bless you po. Magandang mga po sa lahat. Tuloy-tuloy po tayo. Amen. Meron din po tayong prayer